Nakikita nyo ba to mga minamahal? Yan, oo. Legit nga na pumunta itong si Bato de la Rosa doon nga po sa rally ng Iglesia ni Cristo, which is yung rally na yon aims for peace. So rally para sa kapayapaan. So ngayon itong si Bato de la Rosa tumirada. Tinitirada niya mga minamahal yung mga kongresista, mga senador, at besides, syempre, kasama na din dito yung presidente at nagbanta pa mga minamahal. Alam nyo kung ano yung mahirap dito kay Bato? Ang hilig makisawsaw sa issue. Kumbaga, ang hilig niyang makirides, makiswimming, sa hindi naman niya swimming pool. Biruin nyo attention seeker talaga malala. Pakinggan nyo tong kanyang sinabi. Pakinggan nyo Walang bira, huwag mo nyo kaming birahin, hindi kami magre-react. We will concentrate on our job. Focus tayo sa trabaho natin, may mga remaining legislations pa tayo na dapat gawin, so doon tayo mag-focus. Huwag tayong kami, nagre-react lang kami. Particularly si Vice President Inday Sara, ako, si dating Pangulong Duterte, nagre-react lang kami kung kami binibira. Alangan naman, hayaan mo yung mga kasinungalingan na lalaganap yung kasinungalingan, ipalabas mo yung katotohanan. So kaya kami sumasagot dahil gusto namin malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Wow ha! Coming from you, Bato de la Rosa. So ang sabi niya, hindi daw sila bumibira kapag hindi sila binibira. Wow! Tell that to the Marines. Sabi niya, hindi daw sila bumibira kapag hindi daw sila binibira. Like ba to? Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? January 29, 2024, kakasimula pa lang bagong taon ng taong 2024. Ano yung ginawa ni former President Duterte? 'Di ba? Kasabay ng bagong Pilipinas, nagparali siya doon sa Davao. Ano yung sinabi niya? Marcos bangag. Marcos adik. Si First Lady daw yung nagpapatakbo ng bansang Pilipinas. Hunger for power. Itong si Martin Romualdez. Bato, nag-iisip ka ba? Sino ba yung mahilig bumira? Sino ba yung mahilig tumirada? Di ba kayo? Itong si Digong, ano yung sabi niya? Nakipag-usap daw siya sa mga retired military. Pero hindi niya naman inamin na ito ay para sa kodita. Pero the way na makipag-usap siya sa mga militar, ano yung purpose noon? Hindi naman siya presidente ng bansang Pilipinas. Hindi na siya chief ng bansang Pilipinas. Bakit pa siya makikipag-usap? Ano yung purpose? Pangalawa, itong si Sara Duterte, ano yung ginawa niya kay PBBM? 'Di ba? Papatayin ko kayo ni First Lady, ni House Speaker, 'di ba, ni PBBM. Kaya nga siya natanggal sa National Security Council . Tapos ang kapal ng pagmumukha mo para sabihin sa amin niya na hindi naman kami bumibira hanggat hindi kami binibira. Like, Bato, nag-iisip ka ba sa mga sinasabi mo? At saka, bakit ganyan yung statement mo dito habang ikaw ay dumadalo sa INC peace rally? Di ba bawal yung politika dyan? Bawal yung namumulitika. Bakit namumulitika ka? Tinitira mo yung presidente, tinitira mo si PBBM, tinitira mo yung Congress, tinitira mo yung mga senador na mga against sa inyo, yung mga nagkikriticize sa inyo. Tapos sabi niya, gusto kasi nilang ipalaganap yung katotohanan. Katotohanan niya na nga yung hinaantay namin katotohanan. We are seeking for accountability and transparency. Ano ba yung katotohanan na gusto naming malaman? Patungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Saan napunta yung 125 million within 11 days? Saan napunta yung 612 million ng budget ng taong 2023? Saan napunta yun? Bakit ang bilis maubos? Saan nilustay yun? Confidential ba yung pinaggamitan no ni Vice President Sara Duterte, wherein nakita natin for transportation, mga papagkain ni VP Sara, tables, computers, chairs, confidential ba yun yung mga bagay na yun? Di ba hindi, mga minamahal? So we are seeking for accountability and transparency. So,
That is the reason why kung bakit mayroong 41% ng mga Pilipino ang gustong ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Dumadami yung numero dahil nga gusto nilang malaman ang accountability, ang transparency kasi may tinatago itong si VP Sara tapos sasabihan ninyo kami na ayaw ninyo kasi ng sinungaling kaya nandyan kayo para magpalaganap ng katotohanan. Like ba to, wag mo nga kaming ginagawa ng ng paeme mong istorya na yan. Hindi ka naman pumunta dyan para maka-attend sa rally ng INC for Peace. Umattend ka dyan talaga para tirahin itong administrasyon at magpasikat, gumawa na naman ng pangalan. Attention seeker ka kasi eh. Yan yung mahirap dito kay Bato. Ano rin yung sabi ni Bato de la Rosa noon, mga minamahal? Sabi niya, matalo man ako, so be it, at least naging loyal ako sa mga Duterte. Like, Bato, ano ba naman yan? Sana hindi ka na lang tumakbo bilang senador ng bansang Pilipinas. Sana tumakbo ka na lang bilang bodyguard ng pamilyang mga Duterte. Di ba, nagigets niyo yung punto ko, mga minamahal? Hindi ka na lang sana tumakbo bilang senador ng bansang Pilipinas. Sana yung tinakbuhan mo, bodyguard na lang. Kasi total, sabi mo, matalo man ako, so be it, kasi yung loyalty ko, at least naging loyal ako sa mga Duterte. Kupal ka ba, boss? Di ba, tapos nakita ko magkatabi na naman sila, mga minamahal ni Robin Padilla. At ito namang si Robin, kupal talaga eh. Wait lang pakita ko sa inyo mga minamahal, yung picture nila ni Robin Padilla. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ito. Kita ninyo, nagtabi na naman yung dalawang ok-ok, yung dalawang walang isip. Di ba nakakaloka? Tapos ano yung sabi dito ni Robin Padilla dahil magkatabi sila? Sabi niya, definitely opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung anong iboboto ko. Definitely po, ako ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating Pangulo. Definitely, I will vote no for impeachment. Ngayon pa lang, alam nyo na. Guy, grabe, nagsalita na naman yung clown. Bakit inallowed yung mga clown dyan sa prayer rally for peace na yan? 'Di ba? Yan yung mga tipo ng klase na politiko na walang alam. Listen pakinggan nyo yung mga Pilipino. Kasi ano ba yung hanganda ng mga Pilipino? 'Di ba, transparency and accountability. So sana pakinggan mo muna yung ginagawang hearing diyan sa Congress kasi yun may mga argument yun. Yun facts yung pinag-uusapan doon. Doon may mga legit evidence doon. Huwag kayong asu-asuhan. Itong si Robin, pati si Bato, si Bongo, sila yung mga legit na asu-asuhan sa mga Duterte. Tingnan nyo itong si Bongo. Hindi nagpakita doon ngayon, no? Kasi ayaw ata mabahiran ng ng pangit na image yung kanyang pangalan, 'di ba? At saka ako ito yung pinagtatataka ko. Kasi si Robin Padilla na din mismo nagsabi na ayaw niya sa rally. Ayaw pala nila sa rally. Bakit sila ngayon nagra-rally? 'Di ba? Nakukuha ninyo yung punto? Oh, malinaw na naman to na na naglulukuhan ba tayo dito, Robin? Ginagawa mo ba kaming tanga? Kupal ka ba, boss? Kung ano-ano sinasabi mo? 'Di ba? Hindi na din to bago at hindi na din to sorpresa para sa akin na makita na ganito yung mga statement na binibitawan ng dalawang to. Kasi wala naman yung mga alam. Yung alam lang yan, mambatikos, yung alam lang yan, maging protector ng mga di umano'y kriminal, mga corrupt public official. Yan lang naman talaga yung role nila dyan. Tumakbo sila para depensahan yung pamilya ng mga Duterte. Kasi hindi naman sila sisikat kung wala si Digong eh. Yung pangalan nila, affiliated sa pangalan ni former President Duterte. Kaya kung wala si Digong, walang Bato. Kung wala si Digong, walang Robin. Kung hindi si Robin, walang clown dyan sa Senado. Ang dami kayang nagsisi na binoto itong si Robin Padilla. Pero ako mga minamahal, hindi ko siya binoto. Pero natatawa ko na nailagay siya, pang number 1 pa nga mismo. Tapos, nakikita naman natin yung kanyang ginagawa. Di parang hindi siya napapagod kasi wala naman talaga siyang ginagawa. Di ba? Kaloka. Alright, mga minamahal. Yun po. So, pahingi na lang po ako ng comments, likes, and share para po maging updated kayo sa mga susunod nating video. Alright, mga binamahal, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.